Ang ginhawa sa isa ay perwisyo para sa iba. Isa sa mga resulta ng modernong panahon ay ang mga tambak-tambak na basurang naiipon. Saan nga ba napupunta ang mga basurang ito? Minsan, sa mga tambakan, ngunit madalas kung saan-saan. At kung magpapatuloy yung ganitong sistema, kung wala tayong gagawin, ano na lang kaya ang dadatan natin sa hinaharap? Puro ng basura yung paligid, may nagpapausok, maaamoy mo rin yung mark ng mga basura. Maraming uri ng polusyon ang na-encounter natin araw-araw. Nandiyan ang air pollution, na kung saan sanhi sa pagdumi ng hangin. At pag dumudumi naman ang tubig, ehemplo ito ng water pollution, na kung saan nagkakaroon ng problema sa water supply at sa aquatic life. Meron din tayo ngayong tinatawag na sound pollution at light pollution. Ang light pollution naman ay nagbibigay panganib sa mga nocturnal na hayop. Lalo na ang plastic pollution, na kung saan hindi lang ang lupa ang nagkakaroon ng problema, pati na rin ang karagatan at ang mga marine life nito. Ang masama pa dito, ang pagkain natin kinakain ay namahalo na rin dito. Ayon sa World Bank, ang mundo ay lumilikha ng 2 bilyong tonelada ng basura sa bawat taon. Habang tayo namang mga tao ay lumilikha ng 0.74 kilograms o higit kumulang 1 kilo ng basura sa bawat araw. Ang mga bansa namang may mataas na kita tulad ng Amerika ay lumilikha ng 600 milyong tonelada ng basura sa bawat taon sa buong mundo. Ang mga bansa na may mataas na kita, mas konting pagkain, mas konting organikong basura, ay mas maraming tuyong basura na pwedeng i-recycle. Ang mga bansa naman na nasa gitna ang sweldo ay mas maraming organikong basura kumpara sa mga bansang mas mababang kita na halos walang kakayahan o halos mas konti ang porsyento ng mga basura ang pwede nilang i-recycle. Tinatayang 1.6 billion tonelada ng carbon dioxide ang nililikha ng pagtatapon ng basura noong 2016. Ang pag-ayon ay lumilikha ng 50% ng carbon emission. Samantala, inaasahan na ito ay lalala pa hanggang 2050 na aabot sa 2.38 billion tonelada kung hindi magbabago ang pagkasaayos ng basura ng mga sektor. Ang projected municipal solid waste generation mula sa taong 2016 at 2050 ay kasaad na mas lumalalang hamon sa basura na nangangailangan ng global collaboration para sa mas epektibong solusyon. I'm DCR Quadra, teacher 3 from Mongkulo National High School. Lumalaman yung pollution, it will directly affect us kasi we depend so much or we rely so much on our environment. The food that we eat, the air we breathe is from the environment. That's why we solely or we rely too much on the environment. And if the pollution worsen, probably in the years to come, we will not be experiencing or will not be breathing fresh air, or many people will die of starvation because the air is polluted, the water is polluted, the irrigation system can no longer support life, di ba? Ako po si John Lawrence Castro. Para sa akin po yung impact po ng pollution sa ating environment is masama po. Kasi for example na lang po yung pollution po na ginagawa ng mga factory, yung mga smokes po. Pag nalangha po ng tao yon, makaka-apekto po sa health yun ng mga tao. Which is makakadulot ng mga sakit. Ang malaking impact ng pollution sa health ng karamihan ay maaaring madami silang makuha na iba't ibang sakit. Magandang umaga po. Ano pong opinion niyo tungkol sa pollution ngayon? Ang masasabi ko ay makakakuha tayo ng maraming sakit sa mga pollution na nakakalat ng mga basura.
Sa isang bahagi ng Valenzuela matatagpuan ang Pinalagan. Ito ay isa sa mga pangunahing dam site na makikita sa atin. At kung inyong mapapansin ay wala ng espasyo para sa mga puno't halaman dito. Kaya ito ay isa sa mga halimbawa ng isang land pollution. Mula sa mga industrial sites hanggang sa mga sakahan, ang kapaligiran natin ay nalalaso ng napakabilis. Ang mga pollutants na ito ay hindi lamang nagpapababa ng pagiging fertile ng ating lupa, kundi tumatagas rin ito sa mga tubig sa ilalim nito, na nagdudulot ng banta sa kalusugan ng mga taong naninirahan malapit dito. Upang maunawaan ang tunay na epekto ng polusyon sa lupa at kapaligiran, nakipag-usap kami sa mga miyembro ng isang lokal na komunidad na nakasaksi ng mga epekto nito. Ako si Melody Villanueva, nakatira na sa loob ng 10 taon dito sa Pinalagan. Hindi naman apektado ang kabuhayan dito. Ang apektado talaga ang mga bata. Yun lang. Kabataan po, kung sila po yung apektado, yung kalusugan po ba nila, yung tinutukoy niyo? Kalusugan talaga. Paano po apektado? Yung mga nagkakasakit sila, tulad ng pulmonya, yung karamihan dito, yung mga sakit, yung mga tawag dito, pneumonia. Yung dahil sa sitwasyon po na to, tingin niyo po ba dapat is solusyonan? Kailangan po talaga. Kailangan talaga solusyonan. So hindi po sa inyo okay na ganito po yung sitwasyon na parang kailangan dapat may gawin po talaga para Gawin talaga. Para mawala ang pollution. Opo. Ilan lang ito sa mga maraming hinaing at pag-aalala ng mga apektadong residente. I'm Elibet Ignacio, teacher para National High School. Yung pollution natin is very lumalala ngayon. Because of the population of people, undisciplined people. Ano po kaya yung pwedeng ways na magawa natin para ma-lessen po yung... Siguro nasa LGU pa rin yung local government. Yung mga, dapat continuous pa rin yung mga projects nila about land problem, yun. Hindi naman pwedeng isa-isa lang. Dapat for all naman. Sa pamamagitan ng edukasyon at kamalayan, ang mga guro ay nagiging inspirasyon para sa positibong pagbabago sa kanilang mga komunidad. Katawang ng gobyerno sa pag-implementa ng mga solusyon para sa paglaban sa mga suliraning ito. Isa sa mga pulisyeng na ipatupad sa Pilipinas ay ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagmamandato ng waste segregation at recycling. Ang mga waste-to-energy plants tulad ng nade-develop dito sa Metro Manila ay kino-convert ang waste into electricity. Ang advancement sa recycling technologies ay tumutulong upang mas mabilis ang pagproseso ng mga materyales. Sa agrikultura naman, ang paggamit ng mga modern techniques tulad ng organic farming ay nagpapreserba ng sustansya ng lupa na instead na populit ito sa paggamit ng mga kemikal. Communities across the Philippines are driving change through local initiatives. Sa mga barangay, meron ng mga composting programs that turn food scraps into valuable soil which reduce the landfill waste. Naglalaan na rin sila ng mga seminar o educational programs para ma-empower ang mga tao with knowledge to reduce waste and protect our land. Sa kabila ng mga kinakaharap na problema sa polusyon ng lupa, may ilan ring magandang binunga ang sama-samang inisyatibo tungo sa pagsasaayos at pagbabago. Dito sa Valenzuela, may ilang lugar ang siyang binago para mapakinabangan ng mga mamamayan. Dating isang bakanting lote ang kinatitirikan ng popular na parke, ang Family Park. Kaya hindi ng People's Park na siyang dating talayban. Napanatili pa rin ng mga puno at halaman rito at nakakapagbigay ng relaxation at attraction sa mga naglalagi rito. Lahat tayo ay may gampanin na responsibilidad bilang tagapangalaga ng planeta ating kinabibilangan. Hindi na susukat sa edad, kasarian, ang kakayahan mong makatulong. Kahit sa simpleng pagtapon sa tamang tapunan ng basura, may magagawa ka ng tama. Ugaliin at isabuhay ang pag-reduce, reuse, recycle at reuse, lalo na kung hindi naman talaga kinakailangan. Ang pagbili ng mga local at sustainable na mga products ay hindi lang nakakatulong sa kalikasan, pati na rin sa ekonomiya. Ang simpleng pagsali sa mga local na cleanup efforts at campaign for policies ay hindi lang nakakapagpalinis sa paligid, nakakatulong ka rin mabahagi ang kaalaman sa iba. Sa dokumentaryong ito, nakilala natin ang iba't ibang uri ng polusyon tulad ng air, water, light, at noise pollution. Partikular na ang polusyon sa lupa.
Nakita natin ang mga ito sa iba't ibang perspektiba at kung paano tayo naapektuhan nito. Bilang mga nilalang na naniniraan sa mundong ito, tayo ay may mga gawaing nakakaambag sa pagkasira nito. Kaya dapat din nating sikapin na ibalik ang dating sigla at kaayusan ng ating lupang sinilangan. Isang mensahe lamang ang naibabaw sa pagtahak natin ng ating paglalakbay tungo sa malupit na katotohanan ng land pollution. The time to act is now. Every actions that we do will shape the world that we will leave for the future generations. Ang bawat basura at kemikal na tinatapon natin, maging ang mga punong ating pinuputol, all of it matters. Ngunit, mayroon pa rin tayong magagawa. Maging ang mga simpleng aksyon tulad ng pag-recycle at pagsuporta sa mga sustainable products ay makatutulong na. Gayunpaman, dapat natin itong sabayan ng mas malawak at sistematikong pagbabago. We need to advocate for policies that protects our land from further degradation. Kailangan natin ng mga pulisiyang mas sinuuna ang ating kalusugan at kaayusan ng ating kapaligiran kaysa sa mga panandaliang bunga o ginhawa lamang. The journey ahead is challenging, but our collective efforts will pave the way for a sustainable future. The power is in our hands. Bata ka man o matanda, kahit estudyante ka pa lang, meron ka nang magagawa. Huwag mong hayaan na ang ginhawang dala ay maging pasakit na malala. Tulungan mo ang kalikasan, ang iyong lupang sinilangan.